Atong buhay na Diyos. Atong i-open atong mga Bible in Acts 1 verses 6 to 7. Buhat 1 versikulo 6 padulong sa 7. Acts 1 verses 6 to 7. Dapat na yung mga bangko, pasig katong nasa gawas, pwede na maka pahimutang dali sa sulod. Katong nasa gawas, pwede pa ta dali sa sulod may suod para magka-ay-to-ay ta sa pagpamalandong sa pulong sa Dios. Buhat 1, 6 padulong sa 7. Kung naabli na, nakita na, atong dunganan isuod, buhat 1, 6 padulong sa 7. Sa pagkatigom na nila, ipangutanan nila si Jesus, Ginoo, ipahiuli mo ba pag-usabing panahon na ang gingharian sa Israel? Si Jesus may tubag kanila, ang mga panahon o mga adlaw, gitakda ng daan diha sa pagbuod sa akong amahan. Dili ka mo angay magpakisayod kung kanus kini mahitabo. Let us focus sa verse 7. Si Jesus may tubag kanila, ang mga panahon o mga adlaw, gitakda ng daan diha sa pagbuod sa akong amahan. Dili ka mo angay magpakisayod kung kanus kini mahitabo. Dalay ko ng pulong sa Dios. Kung ato ma-observe isuon ang tubag ni Jesus sa pangutana sa iyang disipulo, ingon siya diri, ang mga panahon o mga adlaw gitakda ng daan diha sa pagbuod sa akong amahan. Ito yung ingon, ang mga panahon o adlaw gitakda ng daan diha sa pagbuod sa akong amahan. Gitakda ng daan. Ang adlaw o ang panahon nga naa nato karon gitakda ng daan sa Dios. Amen. Giset na niya daan. Giplastar na niya daan ang tanang panahon o ang adlaw isuon. Amen. Kung may tag-gitakda, kung yung tagyan ng giset, wala na yung makaurog na. Amen. Wala na yung makahilabot pa na. Apan may nagitakda na sa Dios ang adlaw o ang panahon sa tanang sitwasyon sa atong kinabuhi. So, gitakda na sa Dios. Wala kita'y angay sayangon sa atong matag adlaw panahon sa atong kinabuhi. Amen. Kay gitakda naman sa Dios. Meaning suon, apan knowing nga gitakda na niya ang adlaw o panahon. Wala na gibisag kinsa nga makaurog pa ni anak. Wala na yung makaurog pa ni anak. Bisan pag wingon ka nga wala pa man ko namin niyo. Bata pa man kay ko. Siguro makaanak ko dana. Gamay pa kay akong anak. Wala na ko. Wala na yung makaingon pa nga wala pa man ko nadato. Wala pa man ko nahimong successful sa kinabuhi. Patungod kay ang ingon diri, itakda naman niya daan ang panahon o ang adlaw. Wala na makabuot ani. Amen. Tinapanawing dani nga truth igsuon, kung atong nasayran, may ngana din ang dagan sa panahon, wala din tayo angay sa inyo. Amen. Ang message nga itong i-share din kabuntagan is making the main thing main thing. Buhato na to ang main thing. Ang angayan na angay buhaton. Amen. Hindi mong kaugalingon. Buhaton na nako ang angay buhaton karon. Tungod kay ang panahon adlaw gitakda na sa Dios, walay makabuot niini. Meaning kinanglan buhaton na nato ang angayan buhaton karon. Amen. Dili pwede nga may patag ugma na lang inig magwapa nako. Ugma na lang inig madato nako. Ugma na lang inig maminyo nako. Ugma na inig makwartahan ako. Ugma na inig makabayad na ko sa utang. Ugma na inig
make the main thing main thing. Do the main thing main thing. Amen! Buhaton na ang angayan buhaton. Doon lang pagbalik sa Diyos. Amen. Ang mga pag-mentoring kahapon, nag-isgot me about dispensation of time. Kato bitong revelation sa process sa time sa kinabuhi sa tao according sa revelation sa Diyos. Nag-start ta sa innocence, atong time nga ipakatao ang mga tao. Si Adan ug si Eva nga inosente, hangtod sa niabot ang panahon sa conscience time nga nakasala sila, nahimulag sa presence ni sa Dios. Hangtod dayon niabot sa time, ika-third time nga human government, ang tao na lang ang dumala sa tao because tungod kay na-separate man ta sa presence sa Ginoo. Itong mga judges ang nagapangulo sa ila, mga maghuhukom, may mga prophet na lang dayon mo ay gapadayag, dili na gyud parehas sa original nga design ni Lord nga uban gyud ni Adan ug Eva ang mga taang Dios, uban gyud ta sa tao, uban gyud. Patungod sa sala, nahimulag ta sa presence ni Lord. And ando din sa third time nga lahi na ang nag-govern sa tao. And then iabot din sa punto sa panahon po ni Abraham. Katong time na si kang Abraham nga nagsaad siya nga kung magpatinumanon si Abraham, iyang buhaton ang kabuton sa Dios, isaad niya ihatag ang tanong kaliwatan ng kanasuran. Ato niabot sa panahon sa promise. Niabot na po sa time ni Moses nga ang tao bisag unsa na kamaayo ang gibuhat sa Dios. I mean promise sa time ni Abraham, and then law sa time ni Moses. Kung kinakita sa Dios nga bisag unsa na kamaayo ang Ginoo, diya nila gipakaon sila, gipalikawas sila sa Egypto, pero still nagbuhat gipon sila sa dautan because murag wa kabalo ang tao unsay maayo unsay dautan. Tungod ana naghatag siya law. Naghatag siya mga commandments, di ba? Ang sulod sa katong covenant of art is na dito ang balaod sa Dios. Na angay sundin sa tao katong nga panahon, katong na time under pa ang tao sa law. Amen. Innocence time, conscience time, human government time, promise time kang Abraham, law time kang Moses, and miabot dayon ang panahon ika-6th time kay Jesus. Katong gipadala si Jesus Christ mo na tong grace time. Since 2,000 years ago until now 2025, we are in a grace time igsuon. Amen. Ika-6th time. Yung kapalo makaigsuon nga sa Revelation 7 times ra ang kapanahunan na gihatag. Manaman tong pagkahimugso sa tao, pagkakit sa tao, humanan tong mga kasala na himulag, humanan tong panahon nga dumala sa tao, human government, humanan tong panahon kang Abraham, humanan tong panahon sa balaod kang Moses, ug karon mao ning panahon ni Jesus Christ sa tuwa. Ika-6th time, kabalo ba ka sa ang last issue? Ang pagbalik ni Jesus. Mao nang giingon nga naa na tas katapusang panahon. Ingon siya, break the main thing, naa na tas ulahing kapanahunan ito. Ang gihulat na lang nato nga panahon, isang panahon sa pagbalik ni Jesus Christ. Wala nila panahon pa nga gipadayag sa Dios. Kung dili ang panahon na lang nga mubalik siya, i-rapture niya ang iya. Kung ang dili ma-rapture mo itong mag-antos sa mga kasakitan, kaluoy na lang sa Dios ang muluwas nila. Ang tuday nga maghari na ang Dios o himpit ang buntugon ang dautan. Sumuon na ning panahon nga napata sa grasya, do the main thing. Igsuon, amen. Buhaton na ang angyan, buhaton kay wala nila impang panahon. May pataga maglangay-langay sa nakalusam ka mo balik sa judgment na dili sa grasya. Amen. Ipaghaan panahon karon para maandam ta. Amen. We are in the last days. Pipikay mong tapad, katapusan na niya panahon. Katapusan na niya panahon. Wala nailait pang panahon.
judgment na dayon ul na ang pagbalik sa Dios, katapusan na ni nga panahon, igsuon, this is the time of grace. Ug ang atong paabuton ang pagbalik na gid sa Dios nga lang dayon. Kusa dili na kita angay maglangay-langay, dili na ta angay magpa sikot-sikot pa sa kinabuhi, magpasagad pa. Dili na natusikan ang nahibili natong panahon, kusog sa lapi, atensyon, talento, resources, ihatag mo sa Dios. Amen. Bisan unsang butang igsuon, kinahanglan nato himuon ang angayan na himuon karon nga panahon. Kinahanglan na buhaton ang angayan buhaton. Making the main thing igsuon. Ngun pa sa Bible, sa katapusan, diba katong sa panahon ni Noah, imbis kay ang mga tao dito na time gitawag na nga para maluwas. Sulod mo sa arka, pero sige buhat. Sige nga sa Matthew 24:26-39. Basaw na to. Matthew 36-39. Basin tayo ang mayon ani ta igsuon. Matthew 24. Matthew 24. 20. 24:36-39. Ingon diri igsuon. Apan walay tao nga nasayod karon sa mabot katong adlaw ug taknaa bisan ang mga anghel sa langit ug bisan gani ang anak kundi ang amahan lamang. Ang pag-abot sa anak sa tao mahisama sa nahitabo sa panahon ni Noe, sama sa mga adlaw sa wala pa ang lunok. Ang mga tao nagpadayon sa naanda nilang buluhaton, sama sa pagkaon o pag-inom o pagminyuay hangtod gayud sa adlaw nga misulod si Noe sa arka. Apan wala sila masayod sa nahitabo hangtod nga ang lunok miabot o mibanlas kanilang tanan, sama unya niining mahitabo ini abot sa anak sa tao. Ingon ani ra gyapon ang mahitabo ang mga tao suma sa kung may bawat karon. Diba, even Christians na imbis mag-focus sa pagpangalagad sa Ginoo, sige ra gyapon sige ra gihapon og buhat sa mga butang kalibutanon, di ba? Tinuod din na, nahitabo na. Kung mahitabo pa igsuon na ang tao magbuhat yun sa iyahang kabubuton. Unang magpamatuod, napit na din mo balik ang Diyos. Igsuon, hindi gusto ang Ginoo nga usata ni anak na sa mga panahon na mubalik na siya, makaplagan pa niya nga wala buhata ang main thing na gusto niya ipabuhat sa matag usa kanapit igsuon. Diba, mga tao karon na busy lang yapon, pinyuay, busy lang yapon pangwarta, busy lang gihapon sa mga unsadara. Unya na ko mga lagad, unya na ko magatag, unya na ko mag-appeal sa pray, unya na ko iligan ang kuana. Unahon sa nako ning mga butang na unsa ni diri. Tinuod gid ang pulong sa Dios. Na ang tao buhaton niya ang iyang gusto buhaton, dili ang kabubuton sa Dios. Unsa ang main thing igsoon? Unsay atong angay bantayan tungod kay hapit na ang pagbalik sa Dios. O kay naa na sa katapusan nga panahon. We have to make the main thing. So, number one na angay na itong bantayan. Take note, being aware of distractions. Hinay mo ko ganun, distractions. Distractions, ito. Ang distraction, walay gipili. Pastor man ka, maasawa man ka sa pastor, paana man ka sa pastor, walay pilion. Walay pilion, leader man ka sa church, deacon man ka sa church, elder man ka sa church. Ang distraction, walay pilion. Amen. Samot na ta mga Kristohanon. Being aware of distraction, kay ang distraction karon nag-increase na siya igsuon. Ingat pa sa Bible ka, ang pagbalik sa Diyos mura siya sama sa bayang nagbati na kung magkaduol na ang pag-us-us sa bata kay magawas na, mag-anak na pud ka sakit. Meaning igsuon, ang distraction sa atong kinabuhi, mag-anak po na siya mag-increase hangtod na moabot ang pagbalik sa Diyos. Amen. Karon nga kapanahunan, grabe naging kaayo ang distraction sa kaayo. Ganyan mong kaugalingon, magbantay ko kay mag-anam ka-increase ang distraction. Habi ni mo karon, maipay mong pamagpahon.
Matingala na lang ka, kaya na dahil tintal-tintal ni mo. Amen. The more nga magkaduol ng pagbalik sa Dios, magkadaghan na ang distraction. Ang tuyo sa yawa, ang mawala kita sa focus, sa pagsunod sa kabubuton sa Dios. Amen. Bisihon ta sa atong trabaho, bisihon ta sa atong panginabuhi, negosyo, bisihon ta sa daghang mga butang sa atong kinabuhi. Uwi na sa yawa usahay, i-distract ta para mawala pa diha sa Dios. Amen. Kaya mo man na iyang plano sa iyang pag-ani, John 10:10 na niani siya ron sa pagkawat, paglaglag o pagpatay. Wala na nabago. Bisan pag nahimo na kang leader, wala na nabago nga plano sa yawa. Maurugin kaya po na iyang plano na to, na iyat ang kawaton sa presensya sa Dios, iyat ang laglagon, iyat ang patyon igsuon. Amen. Ang Diyos, mianhi siya aron makabaton ta sa kinabuhi na abutan siya igsuon. Hapit na gali mo gawas ang bata, pag-anam ginagkasakit, ingon anak po ang pagbalik sa Diyos. Mag-anam ka lisod, mag-anam ka daghan ang pagsulay, mag-anam ka daghan ang distraction. Katigsuon, kung atong pamalandungan ang story ni Martha and Mary, we have to identify what is good thing and bad thing igsuon. Kana bang sa tanaw ni Martha, maayo yang ibuhat. Sa tanaw ni Martha, nang hinabuhi ko, kaya para nakuyahatag sa church, nakikitapang, para hindi ko pagsimba, magkuhan ko, makahatag ko sa snacks, or sa panatira. Patlahi po ng good thing igsuon. Kaya ang good thing, God thing, ang good thing, manikamot ko para mag-provide sa akong pamilya, para maayo ang akong himtang sa mga anak, dili sila magsanina sa bulimit, dili sila mag-eskwela nga gutom, dili sila ubos sa tanaw sa uban. Good thing na para nato. Kasi Martha, busy siya preparar para sa bisita. Good thing to siya. Amen. Patlahi ang kay Mary, kay God thing tong iya. Kang Mary, namati siya sa Diyos. Establish niya palawom niyang relationship sa Diyos. Sa ay daghan kita good thing sa atong kinabuhi, pero milya-milya ang atong kalayo diha sa Diyos. Kamusta ang atong God thing? Lahi ang good thing, lahi ang God thing. Maayo ang good thing, pero dili pwede nga mas mulabaw siya sa God thing. Kaya ingat pa, ipadala ni Jesus Christ, ni God the Father si Jesus Christ para mahibalik ta sa itong pagkahimulang niya. Kung na pinaka-main purpose na naghihatag niya yung gugma na ito. Kay gusto niya nga tuol ta niya, kay importante ta niya, kay kita ang mahalaga niya. Importante mahalaga. Mahalaga ko kay Lord. Pero how many times mapakyas ta nga po sa ilunya po sa Ginoo, ipabalik yung punta niya because mahalaga ta niya. Yung ko galing, mahalaga ko kay Lord. Dili importante sa Ginoo mong sala. Kay kaya na niya hiluan. Ang importante sa Dios, ikaw. Amen. Ikaw magiging importante. May mong ko galing importante dahil ko. Bisag di ka importante niya. Importante ka kay Lord. Amen. Mayroon ka nga, kadautan na ba na ako, how many times ko na-feel nung maayo kay ka na ako, Lord, because importante ka niya. Nalimot ka, maghihatag niya si Jesus para lang manibalik ta niya. Inanak ta ka, importante sa Diyos. Kaya kung hindi pa ta importante, anong tagaan man kay Jesus, pakamatian para mabalik lang ta niya. Because kay importante ta niya, bisan usahay, nagantag mga failure sa Diyos. Naugan. Diba? Naugan yun. Gikan sa yung pagkahalang doon. Ano sa trono? Ay kung ako pa to, kita tao pa to, prinsipyo na to. Pero langoy pa sa impyerno. Nanamo ko sa kong trono, sabay arang, sabay mawa na ako, uwa mo. Pero anong iya matang kinaugan? Nananan niya tanan. Yung anong importante kita niya. Kung na matang kinabuhi, hindi na magpanin. Pasaray saya din. Di siya ko. Kamu mga batanon, ay di mo pagpahalok-halok dahil ng mga laki ng mga bisyuso niya, way mga toothbrush. Anak mo, sino, di pakamatian mo niya, palok-halok lang mo na ng dalan sa mga laki ng way mga pulos. Way mga pulis. Anak pa sa labing halangton, hari. Niya.
Magbibig, sa kilid, doon dito sa manginumay sa tuba, ihilo na kayong ipon. Kisan-kisan ka dira. Anak ka sa hari, ipakamandihan ka sa Diyos, you deserve the best. Amen! Katawa, ini si Kling-Kling, si Julia. Importante ka sa Diyos. We deserve the best. Kaya anak ka sa Diyos, importante ka sa Diyos. Ngayon, di man magulat. Ulat, ganun ko. God thing versus good thing. Okay, magiging ako kita para nagitay makaon, nagitay kuhan, habang ka sa uban. Ang pangutayan na sa sige na po pagkita sa good thing, nawala na ang views na po. Na maura pa ginay main ang tagyon nga reason, nga nang inaugat pa niya, aron dili pa mapulag niya. Atong relationship may importante sa iya ha. Ngun pa sa kanta, not the gift but the giver. Dili ang iyang gihatag na po, kung dili siya mismo atong tinguhaon, the giver. Ngayon pa si Psalms karon naglas kay ko ni David, yun siya nga, uhaw kay kunimo Ginoo. Gusto kay nako nga naara ko sa imo. Kanang nga nga pagbatig suon nga, Diyos gyud ang importante nato. God thing gyud pagmata God thing, Lord, ikaw gyud Lord, ikaw gyud. Mawala na sa kutanan, ayaw lang din ikaw Lord. Amen. Kaya nabitong ng mga panahon nga napakyas na ta, kami ni tayo sa experience ko na napakyas na ko. Pag na mga panahon, mahadlo ko sa mga consequent, pero na yung Lord, pawala na lang ang tanan, ayaw lang ikaw. Ayha pa dayon. Pero pag kuhan pa, padaplin ang Ginoo. Kana bitaw maayo man dili maayo sitwasyon sa tong kinabuhi. Ikaw gyud ang ako. Amen. Kamusta atong God thing? Atong obedience ni Lord, atong commitment ni Lord, atong panahon ni Lord, kamusta isuon? Make the main thing main thing. Number 1, bantay ta sa distraction sa yawa. Ikaduha, number 2, isuon. In Acts 1 verse 8, preaching the right message. Unsaon nato paghimo sa main thing nga gisugo sa Dios sa matag usa kanato karon na dili ugma. Number 1, bantayan nato ang mga distractions sa atong kinabuhi. Number 2, preaching the right message. By preaching the right message. Acts 1 verse 8 and so on. I-preach nato si Jesus sa atong kinabuhi. The center of our preaching is si Jesus. Walay lain gitudlo sa Dios sa Bible sa ato nga angay naton i-teach pinaagi sa tong kinabuhi only Jesus. Wala siya naglingon nga i-teach kung unsa ka banggitan ang inyong kaliwatan. Wala siya naglingon nga i-teach kung unsa ka tsada gyud nga manindot ang purma sa buhok pirmi. Dili ka na ang iyahang kuan. Nabitong sa kuan karon sa trending sa TikTok karon sa mga social media nga kinatudluan ta nga how to be mapurma gigi ang shape nato, inani atong mentalidad, inani ta ka maayong ukuan, how to be DPWH. Tudluan ta unsa bitaw ang mga ma-maintain sa ato ang ayan nga mahimot ang inana. Patang gitudlo ni Jesus sa Bible, i-preach si Jesus sa atong panuna-una, sa atong pagbati, sa atong lihok, sa tanan action nato, katong yun nga Christ likeness, awato nato si Jesus, ikinabuhi nato si Jesus, aron ma-preach nato siya sa uban. Amen. Diba yun sa Acts 16:30-31, the most important thing is Jesus. Matthew 24:14, and this gospel of kingdom shall be preached, the gospel to the world. Kasi ang gospel, ang may balita na si Jesus mo, luwas. Amen. Matthew 16:13-16, he said unto them, diba, i-preach na to ang gospel. Luke 4:18-19, the Spirit of the Lord is upon me because he had anointed me to preach the gospel. Yatang gi-save, yatang gi-anoint para i-preach ang gospel. Dili i-preach ang bisan unsa igsoon. Si Jesus ang masangyaw sa atong kinabuhi. Nakasangyaw ba si Jesus sa atong panultihan, sa atong panguna-una, sa atong pagbati? Nakasangyaw ba siya sa atong kinabuhi? Amen. Kakakita ba ang Christ likeness ni Christ sa atong pagkinabuhi?
And so on. Preach the right message. Unsa ang right message sa atong kinabuhi? Hinay mo ko galingon isod, na ay right message sa akong kinabuhi o sa kinabuhi sa uban. Kana nga message nga niabot nimo, kinahanglan mo abot na nga message sa uban. Amen. Unsa na nga message? Na si Jesus muluwas. Si Jesus muluwas. Kana nga message niabot na nato. Amen. Kinahanglan na mo abot sa uban. Aron masayod sila kinsa si Jesus. Siya ang Dios nga muluwas. Amen. Ikatulo igsuon. Na may tinangay na tumuhaton karon na dili na kinahanglan ugmaon pa, kinahanglan sunod tuig pa, but karon na now na igsuon. Number 3, by having a right mindset. Verse 8 gyapon igsuon. By having a right mindset. Kamusta tong mindset? Siya akong mindset. Katawa siya akong mindset. Katapos siya, kadakuan siya, kaya siya man yung mindset. Kamusta atong pangunahuna? Kamusta atong pangunahuna? Unsay focus atong pangunahuna? Kamusta atong mindset? Ang mindset, puro pangwarta, puro maging panguan, pagwapo, pagwapa, puro na padato, puro mindset. Gusyo. Ano naging mindset? Gusyo, magmata, gusyo, pagkaunto, gusyo, pagkagabi, gusyo. Nakadapunan, gusyo na kapon. Gusyo. Mo na ginali mo mindset, pirme. Kamusta atong mindset? Unsay nakasulod sa atong una-una? Are we a witness of Jesus? Kana ba itong mindset? Masangyaw din si Jesus. Mo mindset, masangyaw din ang iyang gibuhan ni Jesus. Kanang mindset na mag-testify gid ka sa usay gihimo ni Jesus. Naagi na sa imong mind, willing ka to tell the truth, willing ka to fight the truth, willing ka to testify sa goodness ni Lord. Mindset nga iya sa Ginoo. Muna atong angay bantayan karon atong mindset. Ingon pa nila mindset ba? Sa Kristohanon, mao ni pirmi dula-dulaan sa yawa. Daghan kay Kristohanon nga sukwahi og mindset. Amen. Unang importante i-check nato atong mindset. Karon nga kapanahunan nga last days na igsuon, bantayan nato ang mga distractions. Tanaw nato kinsay kaka-preach sa atong kinabuhi. Ato pang kaugalingon ang kaka-preach. Ato bang kinaiya ang kaka-preach, dili pa ang Dios, di ba kinaiya sa Dios? Ikatulo, unsa atong mindset? Mindful ba ta sa Dios? Muna atong angay bantayan karon nga panahon as mao na ni ang last days so mindset nga dili mo turning back. Dili na mo biya sa pagsunod sa Dios. Bisan pag inusara na lang. Bisan og masakitan, bisan og traidoran, bisan og magsakripisyo ng bugatan o unsa pa man igsuon, ang atong mindset kanunay yun para sa Dios. Amen. Dili gid natutugutan nga sa iyang pulong, di ba? Sa Philippians ba to? Ephesians katong 6 verse 8 nga kinanglan punuon nato atong una-una sa mga maayong butang, godly na mga butang, righteous na mga butang. So muna dapat ang musulod sa atong mindset, godly na mindset. So i-check na po itong mindset karon sa kaulahing kapanahonan. Unsa itong mindset? Pagdaig pa sa tao, mga butang ba nga itong ipangandoy, kamusta itong mindset? So atong i-check. Ika-upat, second to the last season in Acts verse 8 kahapon, priority. Kamusta atong priority? Making a right priority. Daghantag priority pero dili tanan right priority. And we have to know na kinahanglan na agad tay priority. Dili pwede nga bisag unsa na lang atong buhaton. Kinahanglan na agad priority. Amen. Dili pwede nga bisag unsa na lang. Kinahanglan na agad i-prioridad. Og labaw sa tanan, si Lord yun dapat ang i-prioridad. Si Lord yun ang i-prioridad.
Nganong nanginabuhi ka para naa kay isuporta sa buluhaton ni Lord. Kay siya imong prioridad. Nganong nag-eskwela ka, kay aron makahuman ka, maka-income ka, makatabang ka sa ministry ni Lord, kay siya ang imong prioridad. Nganong gusto ka maminyo para nakikaabag o makatabang sa ministry, kay si Lord ang imong prioridad. Nganong gusto ka nga mahimo kang malampuson sa kinabuhi, aron makatabang ka sa buluhaton sa Dios, gawas nun ka, suportado nimo ang imong kaugalingon sa pagpangalagad sa Dios, tungod kay siya ang imong prioridad. Amen. Nagmata ka na maayong inahan, nagmata ka na maayong amangan, kay gusto nimo nga mamahimong mamaayong imong mga anak, aron mangalagad sa Dios, madala sa Dios, kay si Lord ang imong prioridad. Amen. Kamusta atong mga prioridad? So, make God a priority. Sa panginabuhi man, trabaho man, pag-eskwela man, sa ministry man. Ganun imo ning gibuhat sa church. Unsa imong focus? Unsa na motibo? Tungod kay priority nimo ang Dios sa imong kinabuhi. Sa imong talento, mas labaw na akong ipagamit akong kahibalo diri sa church kay si Lord ang akong prioridad. Amen. Dili kay unahon ang mga opportunity sa gawas tungod kay kita nimo nga mas kwanto. Patungod kay si Lord ba imong priority, unahon gid nimo ang Ginoo. Amen. Number 1, igsoon balik ko nato tungod kay last days naman, we have to make the main thing. Number 1, bantayan nato atong kaugalingon sa mga distraction sa kaaway. Atong lantawon kinsa ang naka-preach sa atong kinabuhi, kita ba o rangat ang Dios ba? And having a right mindset igsuon, batunan nato ang sakto nga panghuna-huna, godly nga panghuna-huna, and right priority igsuon. Last sayon is working under the right power. Kana pang naatay maayong influensya sa uban. Verse 8 gabon siya, maayo nga relasyon sa uban. Kinalasan igsuon, maayo nga relasyon sa uban. Importante gid kaayo ang maayo nga relasyon sa uban. Ingon pa ni Pastora Pungkol Josephine na importante kaayo ang maayo nga relasyon sa uban. Importante daw kaayo ang maayo nga panagdait, relationship sa uban tao. Kung ito ang gusto sa Diyos na magpasahilot ta kung na'y nagasala na tungan man, importante kaayo ang maayong relasyon. Bibigay mong tapad, importante kaayo ang maayong relasyon. Ganun kinanglan mo likayan nga magtraidor ka sa imong banaw sa imong asawa, kay importante ang inyong relasyon. Ganun kinanglan ang pinga nimo pagsalig sa bisig ka tao nimo. Ganun kinanglan magbayad ka sa utang. Sabi na kay realidad. Kay maayo, importante nga na ay maayong relasyon. Ganun kinahanglan nga dili na lang nato na isulti bisa nakita nato, or ganun kinahanglan nga mamadlong ta, ganun kinahanglan nga bisa tuod nakita nato nga na-insulto ta niya pero nagipili nato nga sakton siya, iampo siya, pasayloon siya, because importante karon nga panahon ang maayo nga relasyon. Amen. Kanong bisan tuod nakita nimo na nga sa putod ko na niya nga tao kay mo ni nana. Pero nganong dili nato na himuon, ipustro nga bagbati, because importante kayo ang maayong relasyon. Sa ato labaw sa tanan nga Kristo hanon. Kay ang maayong kabubuton maunay maghatod nato nga ang tao makaila sa Dios. Lisod kay sa tanan dadto ng tao kung nakita niya sa imo, huwag gani kay maayong relasyon sa imong isig ka tao. Ang ato ang maayong relasyon, puhunan nato na para atong masangyaw si Lord. Amen. Lisod kay dadto ng Ginoo kung natin dagang kontra sa atong palibot. Kung dili maayo atong relasyon sa atong isig ka tao, lisod kay nato i-establish ang pagsangyaw. Lisod kay nato i-deliver ang pulong sa Dios, ang kaayo sa Dios, ang mensahe sa kaluwasan kung wala tayong maayong panagdait sa atong isig ka tao. Amen.
Kunang may mga panahon, kinanglan mo, gibuita. For the sake of good relationship. Kunang kinanglan mo, pasaylo ta. Kunang kinanglan, bisan na insulto ta, o sabot ta. Because importante ang maayo nga relasyon. At ito ng tema na nigsuon, importante ang maayo nga relasyon. Karon nga panahon nga last days na labaw sa tanan sa ato nga Kristohanon ta, importante gid kaayo sa ato ang maayong panagdait relasyon nato sa tumisig ka tahanan. Si Jesus, bisag nakita na niya nga mag-annoying ba na ni Pedro? Kuan makaidali ni kuan? Pero still, ipakita niya ang maayong nga relasyon sa iyang mga disciples. Gawi siya mo tubag, gawi siya mo sulti sa mga Parisiyo, gawi siya mo deal sa iyang isig katao. Dili niya ginatugutan na maguba ang maayong nga relasyon. Kaya importante kaayo ang relasyon. Communication, panagdait, kung gasto ka, ingat panabi siya po, sa pag-disciple sa tao, sa pag-minister sa tao, sa pagsuot sa tao, ayaw isipa nga gasto na kung maghatag ka niya. Para na may maayong nga relasyon, isipa nga investment na nimo sa iya. Amen. Na kung natay himuon sa isig ka tao, muhatag ta, mutabang ta, muhatag ta pabor, dili na ito na himuon nga, bation nga, ay, gasto man ni kaayo. But isipa nga, investment nato na para ka na nga tao madala nato diya sa Ginoo. Amen. Madala nato na diya sa Ginoo. Mga classmates, mga higala, silingan. Kung kinanglan, isang taga naghatag sa tagaan ng sudan. Say, tagdo na lang mo. Ngutang, pagpangon na lang mo. Bisang di na ito mga bayan. Sige, ano na lang kay maayo ang relasyon. Importante na ma-preserve din ang maayo na relationship sa pagisig ka tao. Kay maunay ato mo sa kapuhunan na madala natin sila diha sa Ginoo. Sa pamilya, sa mga ginikanan, sa mga anak, sa mga igsuon, nga nang importante kaayo, nga bisan luyo, nga na mga panahon na dili pare-pareho ang atong prinsipyo, dili pare-pareho atong kinaiya, dili pare-pareho ang atong dinadaan sa atong mga kinabuhi. So, kinanglan yun ang pagpaubos, pagpasaylo, ang pagbadlong, ang pagtipig sa maayong nga relasyon kay importante na sa ato. Amen. Ang kalinaw, naragit sa maayong nga relasyon. Kalipay, naragit sa maayong nga relasyon. Ang pagpinabanga, naragit sa maayong nga relasyon. Importante yun ang maayong nga relasyon. Amen. Sa ulay kapanahunan, importante nga himuon na yun ang angayan himuon, mahimong aware sa distraction, i-preach ang angayan i-preach, the right message si Jesus, sa atong kinabuhi siya ang madayeg sa atong mga posting, sa atong mga notes, sa atong mga pagbati, sa atong mga pangunahuna, dili kita ang sangyaw. So, dili atong kahintang o kasangyaw. Amen. Wa ko nalipay karon sa atong mga notes, sa atong mga posting, sa atong mga pagbati nga imong gi-share, what's on your mind. Ang pangutana, kinsa nasangyaw na na, kinsa na preach anak. Si Jesus ba? O ikaw? Amen. So, kinanglan din sa itong kinabuhi isip Kristohanon sa atong mga lihok, panguna, binuhatan, kinanglan si Christ ang right message. Inay mo kabalihon, sa akong kinabuhi, ang mensahe dapat na makita si Kristo. Amen. Ikatulo, right mindset. Bantayan kinatutong huna-huna and prioridad. Kinsay atong priority. And last igsuon, maayong na relasyon sa atong isig ka tao. The time is near. Amen. Jesus is coming soon. Ayaw siki mong kusog sa lapi talinto panahon para sa lawas ng kalipay. Ang kaluwasan sa atong kalang maay importante igsuon. Inumdumi, daganang nalaglag sa time of Noah. Ayaw pagsugot nga di ka ma-rapture. Hindi mo tapal, ay pagsugot nga di ka ma-appeal sa rapture. Mga natong goal karon, Lord, ma-appeal ko sa rapture. Ma-appeal yun ang akong mga apo sa rapture. Kung di na magalita kaabot ang panahon, kinumduman natin soon, hindi na magalita mo abot ang panahon. Luwi kayo ang atong generation. Manang encourage ni Bishop Pong, importante sa church ang discipleship making, ano man, because discipleship making is preserving the next
generation. Nga ang ilang henerasyon na ay pagtuo sa Dios. Nga naman, kay basin moabot ang panahon na sila'y makasapon sa pagbalik ni Jesus, sa second coming ni Christ. Basin mag-akusa sa atong mga anak, or mga apo sa atong mga apo. Dili makaila o Ginoo, o dili sila maapil sa action. Atong papakan ng kaayo sa tubuhin na Dios. Idugo nato itong mga ulo igsuon sa mga pag-ampo. Gamahanan